Hindi ko alam kung anong tawag sa klase o uri ng liderato ko dahil hindi ko naman kinokonsidera yung sarili ko bilang leader talaga. Ang tingin ko sa sarili ko, imbes na leader ay tulay. Para mapag-abot ang magkaiba, tila hindi nagtutugma ng mga pananaw, opinyon at pangailangan. Ang trabaho para sa akin ng bawat leader, matulay at may tawid yun. Laging sinasabi, sir, na ang Senate is the last bastion of democracy. Mananatili ba yon under your leadership, sir? Wala ako nakikitang dahilan bakit hindi. Marami ako naririnig ng mga salita kaugnay sa bagay na yan nitong nagdaang araw. Pilit kong pinapalampas dahil sa palagay at tingin ko, bugso lamang ng damdamin yun dala ng mga biglang pagbabago, kaganapan at pangyayari nitong mga nagdaang araw. Pero naniniwala ko na sa dulo, makalipas ang panahon, maghihilom yan. At ang bawat isang senador tatayong malaya pa rin. Hindi laban sa administrasyon, hindi laban sa kung sino mang grupo o partido, pero tatayo sa paningin niya at paniniwala niya na tama para sa ating bansa. So, kagaya na sinabi ni Senator Tolentino, hindi magiging rubber stamp ng Malacanang ang Senate. Kanino ba nanggagaling yung mga akusasyon na yan at kada bagong Senate President ba standard na question yan? Kung standard na question yan sa kada Senate President, sasagutin ko, hindi at wala kaming planong gawin at mangyari yon. Priority bills ninyo when the third regular session opens? Pinatanong ko na, dahil kung maalala ninyo, nagpasumite si Senate President Zubiri ng 5 priority bills ng kada senador. At pinapabalik-tanawan ko yon para makita kung ano-ano yun, ano rin napasa. Tapos itatabi namin yan sa LEDAC, dun sa mga in-approve ng LEDAC na administrasyon na priority ng palasyo. Itatabi namin yan dun sa priority naman sa punto de vista ng mga mambabatas, ng mga local pet bills nila para makita namin kung ano at gagawa at huhubog ng sariling agenda ang Senado. But offhand, sir, ano yung nakikita niyo mga malamang kasama doon? Sa totoo lang, hindi ako naging bahagi ng LEDAC kailanman. Hindi ako bahagi ng pulong na yon. Hindi ko kabisado at alam kung ano-ano ba yung mga administration-endorsed measures. So, ilang panahon malalaman ko at makikita ko yung chart na yun na pinagtatagpi-tagpi lahat yun. At mula doon, pipili ang Senado. Para sa akin, bigyan kita ng halimbawa, Archie. Kung may priority measure na hindi naman papasa sa Senado, hindi na namin pag-aaksaya ng panahon at sasabihin namin sa Malacanang. Sayang na naman ang igugugol na oras din eh. O kung may panukala sila na tatanggapin nyo ilang pagbabagong gusto ng Senado, tatanggapin din ng Kamara yun, posibleng mabuo, day nang isusulong namin. Ganun ang mangyayari. 14 na taon na ako nasa Kongreso. Alam at kabisado ko na halos kung paano magpasa at hindi magpasa at kung anong mahihirapang ipasa at madaling ipasa na panukalang batas. You have 1 year left as a Senate President. Do you think that's enough time to accomplish yung goals mo as Senate President? Ano ba ang goal ko as Senate President? Exactly. Ang trabaho ng sino mang Pangulo ng Senado, tiyaking maayos na tumatakbo ang kapulungan na pinapamunuan niya. Tiyakin na magagawa yung trabaho base sa paniniwala, prinsipyo at konsensya ng kada miyembro. Alagaan ang institusyon at ang mga empleyado nito maliban sa personal kong advokasya bilang ordinaryong miyembro ng Senado at kumakatawan din sa constituents na naglagay at bumoto sa akin dito. Wala ko ibang pangarap o ambisyon bilang Senate President maliban sa gampanan yung tungkulin ko. May binanggit kayo kanina na kung wala namang chance na pumasa, bakit nyo pa pagkakaabalahan? Isa ba sa tinutukoy nyo itong tsa-tsa? Posible. Dahil yung huli kong tingin ay tila kulang at hindi makakarating. Hindi ito ordinaryong botohan ng majority of quorum. Hindi ito ordinaryong botohan ng majority of all members. Hindi ito parang pagpasa ng treaty na 2/3. Mas mataas pa to. 3/4 to. So, kung kakausapin ka ni Speaker Romualdez about it, you will be honest enough para sabihin? Gaya ng sinabi ko kanina, libre magsabi, basta libreng tumanggi pag hindi kaya. Mas mahirap mangako ng hindi naman kayang ibigay. Raising false hopes, I believe, is by far a bigger sin or crime
than simply just saying no if you really can't.